So what is up guys? Woo! Ang hangin. We're here at MOA today. Basic Moto. And ako lakas ng hangin ah. Narinig kaya ako sa microphone ko. Dito tayo sa MOA today. And ang video natin for today is tungkol sa Mr. Speedy pa rin, ano? And pag-uusapan lang natin yung mga reason kung bakit ako nag-quit sa pagiging Mr. Speedy rider, Dito no? to yan. So unang reason kung bakit ako nag-quit is yung way kung paano makakuha ng McLaren na tayo, ang daming stoplight dyan eh, makakuha ng booking, no? So sa mga hindi nakakaalam, no, kung paano makakuha ng booking sa Mr. Speedy, kailangan mo slide down yung application para makakuha ka ng booking, no? Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi magre-refresh yung mismong page or yung mismong app, and hindi ka makakita ng bookings. So kailangan mo gawin yung paulit-ulit, no? Oh, dami oh, kalaban. Ginagawa mo. Ano? Charot, di ang kalaban, mga bantay natin yan. So kailangan mo swipe down yung application para makakuha ka ng booking. So dapat ma-improve yung Mr. Speedy, no? Kasi parang ang hassle lang ganun na kailangan mag-swipe down para lang makakuha ng bookings, no? Para makakita ka lang ng booking. So sana pwede rin siyang gawin yung yung kagaya sa ibang career app na kusa lang siyang tumutunog or nagpa-pop up lang siya na merong pumasok na booking. Kaso hindi eh. Kailangan mag-swipe down, no? So kailangan mag-swipe down, no? Which is nakakapagod or nakaka-visit ulit-ulitin, lalo na kung hindi naman madalas yung pagpasok ng mga bookings talaga, no? So yun yung unang reason, no? Sana mas maganda kung nagpa-pop up na lang and kusang tumutunog na lang or nagbibigay lang siya ng notification na merong bookings, gaya sa Lalamove, no? May mga tunog lang. Kasi kapag ka-start medyo nakakapagod din yun. And nakakaupod ng daliri yun. So next naman na reason kung bakit is yung kilometer, no? O yung kilometro, no, ni Mr. Speedy. Hindi siya accurate. Hindi accurate yung mga kilometer per hour, yung compute niya sa kilometer per hour. Minsan nakalagay sa sa booking yung pickup is 5 kilometers away. Pero pag pinuntahan mo, it almost double o doble, no? Almost 10 kilometers. What? So isa yun sa mga What the fuck? Nakakabwisit kasi doon pa lang malulugi lugi na sa gasolina. So yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit nag-quit na rin ako or nag-stop ako mag-biyahe kay Mr. Speedy. Yung mga sinasabi ko dito guys, based on experience ko din, kaya sa mga nababasa ko rin through Facebook, no, sa page ng Mr. Speedy Riders, no? Hindi totoo yan. And hindi lang naman ito basta-basta sinasabi ko lang. Ito na-experience ko na rin and nababasa ko rin sa iba, no? At nakikita ko rin. Next reason
kung bakit ako nag-quit kay Mr. Speedy, no? Is yung singil niya per kilometer. Per kilometer, ah. Kasi ang singil ni Mr. Speedy is from 6 kilometer, binaba niya sa 5 kilometer or 5 pesos per kilometer. So baka sabihin nyo, Iso lang naman, bakit to maangal, bakit to umiyak ka dyan? so hindi yun basta piso lang, guys, no? So for example, yung delivery mo is 10 kilometers away or 20 kilometers away sa pick up, ang nawala sa'yo doon is 20 pesos. Ano yan? Ginagawa nyo yung dalawa. 20 pesos yung nawala sa'yo. So kung nakakuha ka ng 3 bookings na tigta 20 kilometers away from the pick up point in layo, Aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. 60 pesos yung nawala sa'yo. Tama ba? 60 pesos yun, guys. Pang gasolina rin yun ng motor. Mali yata akong dinaanan, na traffic yata dito. Sumusaksakin ko nga lang alam mo, ha? Traffic. Traffic ah. Galaw. Dapat sukat ako eh, kaso nung dumanaw kanina doon, sobrang traffic nung pabalik. Hindi totoo yan. Dahil marami rin ginagawa ron. So dito na ako sa Sapote. Ay, saan ba to? Tambo. Paranaque, no? So ayun, 60 pesos yung mawala sa'yo kung nakatatlong bookings ka na dito 20 kilometers away. Sa mga kagaya naming courier rider na ganyan, mahalaga yun or malaking pera na rin yun. Diba? Pang gasolina, pang merenda, pang tanghalian, di ba? Dami ginagawang mga kalsada talaga ngayon. Dul. So ayun, yung 5 peso, 6 pesos to 5 pesos kilometer per kilometer, medyo bad trip yun, no? Lalo na kung mga gantong motor yung ginagamit nyo, NMAX, no? Kaya ako, hindi ko to ginagamit pang Mr. Speedy. Ang ginagamit ko lang is yung Raider J FI 115 ko. Kasi batipid yun, no? So hindi na tayo talo sa gasolina doon kasakali. Kesa ito ang gamitin natin, no? Ginagawa mo. Sobrang dami rin pala ginagawa rito. Dami pang nakaharang. Next, guys, yung pang-apat na dahilan yung continuous hiring kay Mr. Speedy, no? Kasi sobra-sobra na yung rider, kumbaga. Kumpara dun sa mga nagpapabook. Traffic na naman dito. Pasok, men. Ay.
Maliit na yung kalsada, nag-park pa. Pa isa. Hindi ko ka pala eh. Wait lang. Tawid. 2,000 years later. Ang kalaban yung Mr. Speedy ngayon. Sa career, nandyan na yung tok-tok, yan o. Tok-tok. Lala move, yan talaga yung malakas. Even Lala move nga, alam ko, humina na rin siya ngayon o. Maraming career ni Mano ngayon, naglabakasan. Kaya yung booking sa Mr. Speedy hindi na rin ganun kalakas. At sobra rin talaga yung riders, no. So maniwala kayo sa hindi guys ha. Merong mga rider na umuwi ng zero. Zero guys, as in zero. Ray. Ah! Huh! As in zero guys ha. Zero yung kinikita nila sa sobrang nag-aagawan. Sobrang bilis nawawala ng mga bookings, no. Lalo na kung hindi ka talaga nasipag mag-swipe. Yung sinasabi ko nga sa inyo, na swipe na yan. Or mabagal yung internet mo, yan. Talagang wala kang makukuha. So, kwento ko lang din, no, yung medyo bago pa ako sa Mr. Speedy, meron akong video dyan, no, na maganda yung kita niya, no. Mga month of ba't yung mga kalsada dito? Mga month of June, July yata yan. Sobrang lakas ng kita doon, no? Kasi konti pa lang ang career rider ni Mr. Speedy doon. Pero ngayon sobrang dami, as in marami akong nababasa sa Facebook na wala silang naiuwi, ganyan. Or wala silang nakukuhang booking, no. Start muna tayo. Sikip eh. Marami yan guys, no? Hindi lahat ng nag-aami Mr. Speedy na kumikita sila, no? Lalo na ngayon, no? Nung panahon ng kasagsagan ng pandemic talaga, na lockdown lahat, doon talaga maraming nagbo-book, no? Maraming bookings na pumapasok. And konti yung rider na, or konti yung career rider ni Mr. Speedy. So kumikita talaga, pero sa ngayon talagang wala, no? Dahil nga rin sa marami na rin kalaban si Mr. Speedy ni career. Umihina na rin yung bookings. So ayun yung top 4 reasons ko. Pero meron pa akong isang naku, ano ba to? Speedjust na tayo. Meron pang isa guys, yung tawag nilang hindi ko alam kung ano to kung legit ba to. Yung tawag nilang auto swipe ba yun? Or auto click na sinasabi nila, no? Sumusaksakin ko nga lang alam mo, ha? So hindi mo na kailangan mag manually swipe yung cellphone mo.
automatic na lalabas, pwede rin automatic mong makuha. So karamihan yun yung sinasabi nila, kaya yung iba nakakuha, yung iba nawawala, yung iba hindi makakuha. So hindi ko alam kung legit yun yung last reason ko, hindi ko alam kung ano yan. Pero kasi nakakapagtaka din guys, no? Ang bead or ang buwing ay lumalabas, tapos wala pang isang segundo nawawala agad yan, nakuha agad ng iba. Hindi ko alam kung dahil nga ba sa sobrang dami na ng riders, no? O ano ba? Nagano pa ba yung action camera ko? Yun, sa dami na, or sa dami na nga, yun nga, talagang mabilis makuha or mawala. Ayun yung reason bakit ako nag-quit kay Mr. Speedy, no? So again, basic motor gear, and that's my topic for today, no? For today's vlog, no? Tagal ko hindi nakapag-vlog. Guys, so hanggang dito na lang yung vlog ko, and ride safe sa lahat ng nagmumotor, lahat ng Mr. Speedy Rider, lahat ng career rider. Teka lang ha. Ride safe to all, no? And see you on my next video.